Naku po. Naku, ang dami mga netizens ang nagre-react dito at nagbibigay ng unsolicited advice kay Gretchen Barreto. Nakamakailan nga ay napanood yata na nakipag-collab kay Alex Gonzaga. Actually, hindi pa namin nasisilip pero may mga kaibigan kami nagkukwento sa amin na parang di umanoy. O, yan ang chika nila. Parang pinababa naman daw ni Gretchen yung kanyang level. Hala, may ganun. Ano sa tingin naman nila si Alex Gonzaga? Ay, alam naman si Alex Gonzaga. You know, influencer din naman yan. May milyones din naman siyang follower o subscribers. Tapos, sikat pa rin naman si Alex ha. Marami pa rin naman siyang views. Marami pa rin. Ako, nung huli ko siyang nasilip a few weeks ago, okay pa naman ang mga vlogs niya. Although hindi na ako kagaya nung dati na talagang laging nakatutok sa mga pagpapakwela niya. Kasi dumating na rin ako dun sa point na parang nagsawa na rin ako sa pagiging makulit niya. Although nakakatawa, nakakatawa talaga sila lalo ni Luis. Diba, Manzano na pareho sila ng estilo. Diba na, kaya lang, ngayon si Luis kasi parang since tatakbo na siyang vice governor, parang may something ng binabago na makakaano dun sa imahe niya. But anyway, going back to Gretchen, marami kami nabasa at reaksyon na nakita na sabi, ang tagal-tagal mong hindi naging active sa social media, na ang dami mo mga iniiwasang mga issue, tapos ikaw mismo naglaylo ka na matatawag kasi talagang piling-pili lang yung mga sinasalihan mong mga pagpapakita sa SOCMED. Tas ang bongga-bongga ng mga balita sa'yo kasi bumili ka ng building sa Makati, talagang ang yaman-yaman, ang bilyonaryo ang peg mo. Tapos neto lang, biglang magpapakita ka, nakikipag-ek-ekan ka daw kay Alex Gonzaga. May mga ganung reaksyon na ako, syempre, kinagulat parang, bakit? Ano namang masama? But the thing is yun na nga, dahil nga daw po yun siguro sa association kay Alex. Alam naman din natin na si Alex Gonzaga, pati yung kapatid niya si Tony Gonzaga, dahil sa naging association nila sa mga Marcoses, sabihin na natin ng diretsong ganon, sa current administration na talagang sa showbiz ay hindi talaga tanggap ng showbiz. Kakaunti kasi, di ba? Let's admit it. Sa showbiz kasi, ang dami mga artista na talagang silently, hindi naman ganun ka-supportive sa mga Marcoses. So, nakita na natin yan nung nadamay-damay na nga si Tony. And syempre, umabot kay Alex na bilang sila naman talaga yung pinaka-bongga talaga sa pagba-vlog at may mga sarili silang mga vlogs din naman, nakagaya din natin. Though, nakakagulat na parang hindi ko alam kung first time ba ito ni Gretchen na naging ganun ang reaction ng netizen na parang parang sinasabi nila na babalik ka na rin lang or magpapaandar ka na rin lang, parang hindi bagay dun sa show ni Alex, something to that. Hindi naman ganun na exactong word, but nakakapanliit kumbaga, kasi alam mo, galit sila siguro sa kanya Alex. Huwag naman sana nila idadamay si Greta, ha? Kasi si Greta naman talaga, kung tutusin, kung kaya ni Greta magpaandar ng solo niya, caring niya yun kahit walang Alex Gonzaga. Oo, kasi siya mismo, balita siya mismo, kahit anong gawin niya, magbihis siya, magpakita, iba eh. Kaya lang siguro, may intention siya siguro na iba, kaya siya nakikipag-collab kay Alex Gonzaga. Ganun lang kasimple yun. And ako naman, you know, kinagulat ko lang yung ganung nag-reaction. And although nag-a-agree din ako sa iba na sa hinaba-haba nga ng panahon, since hindi active ang isang Gretchen Barreto sa social media, tapos biglang out of the blue, eto ka at nakikipag-emotan ka dyan using, nakipag-collab ka kasama itong si Alex Gonzaga. Ayun lang ang issue dito, yun lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero sana naman po, mas maging mas maging, anong tawag doon? Mas maging mahinahon naman, mas maging naman kayo. Kasi, di ba, sina Alex Gonzaga naman, at saka yung kapatid niya si Tony, alam naman natin na nangyari din naman. Sasabihin na natin ng diretso to, at alam naman ito, nandiyan naman ang mga record, nahirapan na sila na makabalik doon sa mga panahon na talagang pinag-uusapan at tinatangkilik ng marami ang mga projects nila sa TV man or movies. Pero for the last 2 years nga, since ma-associate nga sila dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang naapektuhan din sila ng grabe ng bonggang-bongga. Kita mo yung mga film fest entries nila,
nangulilat sa takilya, yung mga ibang projects na sumunod nila, hindi rin naman pinag-usapan. Talagang, alam mo yon, parang feeling ko, naramdaman naman din ng magkapatid na Gonzaga, yung, kumbaga, yung hagupit na tinatawag ng pagkainis sa kanila ng mga tao dahil sa naging personal nilang mga desisyon. Pero hindi naman natin din sila dapat sisihin ng bonggang-bongga sa kung ano pa man yung mga ibang ganap diyan kasi choice nila yun eh. Yun na. Ngayon, since naranasan nila yung tinatawag nating sumadsad, o yun na, gagamitin ko na yung termino na yun, naranasan nilang sumadsad, maranasan nilang yung pagsadsad ng mga karir nila. Kasi there was really a time na talaga namang kaliwat kanan, pinag-uusapan, mabenta sila sa mga advertisers, ang dami nila mga ini-endorse, na wala talaga yung karamihan na wala, nagtapos, at yun na nga sumadsad. So, siguro naman naging humbling experience na yun sa kanila para ma-reinvent uli nila yung mga sarili nila in the near future. And politika, 6 years, matatapos din naman ang termino ng na-associate sila. Hindi natin alam kung ano. But the thing is, open naman itong industriyang ito para sa mga kagaya nila. And yung pakikipag-collab is one of the things lang naman talaga na ginagawa nila. And ito na nga, nasentro lang dahil Gretchen Barreto, very sensational, very controversial, na nakipag-collab sa isang Alex Gonzaga na minasama nga po ng nakararami at tila pinalalabas pang nagmukhang cheap si Gretchen kasi nakipag-collab kay Alex. Wala na kaming idudugtong, wala na kaming sasabihin doon kasi opinion po nila yun. Ang amin lang, sana mas maging balanse po sila dahil kahit naman papalo, ibigin naman natin ng kredito sa kanila. Nakagawa naman din ng pangalan ang mga Gonzaga, Alex Gonzaga, Tony Gonzaga, na maayos naman po sila. And kung may mga political po silang paniniwala na kanila na lang yon, hindi naman nila pinipilit na intindihin din natin. Ako, magkaiba kami ng mga political views. So, pakailan po sa mga political views nila may sarili ako, no? Ganun lang kasimple yon. Kagaya dito sa Unbearable Channel. Simple lang, di ba, Donita? Ilang minuto na po. Maraming salamat po sa ating mga sponsors, sa ating mga loyalists, sa ating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik. Sa mga fans nila Gretchen Barreto, huwag kayong mag-alala. Mga fans din po ni Alex Gonzaga. Ganun lang talaga. Marami talaga, lahat naman ng tao gusto nalang mag-vlog. At ako nga dito mismo, sinasabihan ako, Mr. Nabus, taga-UP ka pa naman, mag-research ka bago ka magdudadakdak dyan. Hi, kung gusto nyo magkayo rin, mag-vlog na rin po kayo para doon nyo po isa-ere ang mga gusto nyo mangyari. Kasi may masabi lang akong hindi maganda doon sa iniidolo nyo, binabash nyo na ako. Pero pag may nasasabi naman ako ng okay, ni hi ni hoy, wala akong naririnig sa inyo. O diba? Ganun lang ang buhay. Kanya-kanyang diskarte. Sa mga natutuwa sa akin, maraming salamat po. Love ko kayo. Sa mga nagagalit at nambabash din sa akin, salamat din. Pero sabi ko nga, kung hindi kayo yung klase ng audience ko, ay di wag kayong mag-subscribe, wag din kayong manood, at lalo wag na rin kayong magkomento kasi nakakadaglag lang ng toxicity doon sa aking space. Okay? And on that note, nagpapasalamat pa rin po ako, Ambet Nabus. Thank you.